Now, okay na tayo sa Pogo. Medyo, at least pag-usapan natin. Pigo. Pagcor. Ito yung nag-uumpisa maging problema. Later on, sasabog to sa pagmumuka natin lahat. Dahil ang Pogo is offshore. Ang Pigo is inshore. So, ibig sabihin, ang manunugal ng Pigo ay mga Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa Pigo, online gaming. It has to be regulated. Ang masaklap pa, pati mga kabataan, high school, elementary pa, natututo na maglaro sa Pigo. Online gaming. So easy. Very accessible. Marami na sa mga napabalitaan ko, mga high school, even college, nag-stop yung iba, nangungupit sa kanilang mga magulang, mga empleyado, nag-istapa, nasisibak sa kanilang trabaho dahil dito sa Pigo. Kung tutusin, worst of two evils, we're talking about yung mga tatamaan na biktima, mas worse tong Pigo because ang Pogo, ang biktima ay foreigners. Of course, napakasama niyan, pinakamasama sa lahat ng masama. Pero ang hari ng kasamaan ay itong Pigo dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. What are we doing about it, Pagcor, sir? Tanong ko lang sa Pagcor, President Bang Pagcor dito, saka immigration. Before na mag-issue ng executive order yung ating Pangulo na pinapa-stop na yung Pogo by the end of last year, and ibabangga natin this year, una, ilan ba yung Pogo operators and ilan po yung kanilang mga registered employees? Kasama na siguro yung DOLE later yung tatanungin natin. Sir, with regard to the number of licensees, we had 42 internet gaming licensees before Pogo. the announcement po 42. of the ban. With Ito yung regard, master, yung, yes, sir, the internet gaming licensees, sir. yung master license. Apo. And then kasama yung sa kanilang mga provider, service provider. Di ba yung master yan, tapos may service provider sa baba. So, ilan sila, and then ilan yung mga employees nila na registered sa Pagcor at sa DOLE? Yes, sir. So, prior to the ban, sir, we had 42 internet gaming licensees, 7 gaming content providers, and 11 support providers. Okay. So, with regard to the number of employees, let me just get po the number. Okay. So, 60 lang, ibig sabihin? Yes, sir. Are you sure? So, ito yung mga registered. Siyempre, meron yung mga hindi registered. Yun yung mga illegal. Yes, sir. Tama po. So, dun sa 60, ilan po yung mga employees na registered na dumaan sa immigration? While you're looking at it, So, sir, the manpower count as of August 2024 was 58,181, wherein 30,144 po 58. are foreign po. ilan po? Ilan ang foreign po? 30,144. 30,000. Ito yung bago magdeklara yung ating Pangulo ng total ban. Yes po. Okay. Now, na-reach na yung deadline, tapos na yung total ban. Ilan na po yung mga napatigil? At ilan na po yung mga Chinese workers ng Pogo na na-deport o napalabas na ng bansa? As of January 1, 2025 po, all 42 internet gaming licensees and all 18 authorized providers are already canceled po. So, the last of which po was canceled on December 15, 2024. Okay, stop right there. Sabi mo, kanina 60, 42 sa master license and then merong 11, may 7, right? Yes, sir. So, a total of 60. Yung na-cancel, sabi niyo ilan? 42 and 18 po. So, 42 plus 18, ilan yan? 60 po. 60. So, total of 60 na. Okay, great. So, yung mga Chinese workers ng Pogo, ilan na po yung na-deport? I think, sir, it may be best addressed to the Bureau of Immigration as they handle po the deportation.
Okay, meron tayong Bureau of Immigration dito. Good morning, Mr. Senator. Accounted for na ho ba itong 30,000 na Chinese po working sa Pogo? Various nationalities ho sila. After December 31, 2024, the Bureau of Immigration issued visa cancellation orders totaling to 12,106. Cancellation na ito. Apo, Ang gusto ko po yung naipalabas na deport na, napalayas na po. Ang napailabas na ho natin, Mr. Senator, is a total of 3,024. 10% lang. Why? Yun po, yun. Why is that? Yan po, Mr. Senator, are those that are apprehended or arrested in various operations by BI and or PAOK. Okay, kaya nga, good. Thank you sa PAOK, sa NBI. Pero 10%, so ibig sabihin, meron pang gumagala-gala dyan, o baka nag-operate pa illegally, kung ano man yung operation nila. Meron tayong 27,000 foreign nationals na dati nag-work sa Pogo, at hindi nyo na-account kung nasaan po sila. Tuloy-tuloy po yung operation ho namin starting January. The first operation after since the start of the new year ho, Mr. Senator, is that 438 po yung na-apprehend namin. So Thank you dun sa apprehension nyo. Pero still, this is alarming. 10% pa lang ng 30,000. Ito yung mga registered lang, ha? Yes, Hindi sir. pa kasama dito yung not registered, yung mga illegal. Yes, sir. Your Kasi alam mo Honor. kung bakit? Itong 27,000, nag-work pa rin to sa Pogo. Pogo pa, kaya lang binago na yung pangalan. Kunyari, sila ay style BPO, service provider, provide ng parang gaming to their client, but they're still Pogo. And we have to account for these people, itong 27,000 ito or something, and at lumalaki pang bilang nito. What are we doing? Kaya nga recently, di ba, nag-raid ang immigration, kayo kasamang NBI. Are we not doing something about this? We are January 8 yun, nag-raid. Yes, we are. We are continuously conducting our law enforcement operations. Although we acknowledge ho na sa volume, medyo hindi ho ganun kabilis dahil like the 438, ang nade-deport pa lang ho namin dyan is around half or less than half. So medyo may challenges ho talaga in terms of logistics and from detaining them and to actual deportation ho. So, PAGCOR, ano yung plano nyo? Anong game plan ninyo tungkol dito na para totally mawala na, mapauwi na itong mga dating Pogo workers? Because they don't have a place here in our society. Well, tapos na yung trabaho nila. Kasi kung if they stick around, then papasok to sa iba't ibang klaseng krimen. Nandiyan yung kidnapping, they'll kidnap kapareho nilang Chinese. Later on, baka pati Pilipino kidnapin ng mga ito, i-torture at hingyan ng ransom. Sir, so far naman po, no, talaga pong wala na po tayong licensee na magi-involve sa internet gaming. So wala na pong limited na po yung mga foreign nationals na may employ dito sa No, gaming. my question to you, Madam Attorney, is ano nga po yung ginagawa niyong plano, dapat in coordination with immigration, NBI, PAOK, ano pa ba, CIDG, Yes, sir. na para ma-account itong 27,000 na foreign nationals na dating trabaho sa Pogo or maybe more. Anong klaseng plano o sistema ang put in place? Apo. Okay, so naibanggit ko lang po yun. And meron po kaming close coordination sa Bureau of Immigration at lalo na rin po sa PAOK and NBI para po magkaroon ng tuloy-tuloy na operations at mahuli po lahat po itong mga illegal na foreign nationals. I think hindi lang po nabanggit din kanina, meron po kasing naging programa na downgrading after po ng cancellation ng mga visa kung saan nag-downgrade po ng visa yung mga legal employees po at umalis na rin po sila ng bansa noong bago po mag-December 31, 2024. Pero yung umalis po, katiting lang yon doon sa mga hindi pa umaalis. Again, ulitin ko, for the nth time,
ano nga pong programang ginagawa po natin na para ma-account itong mga hindi pa umalis at sila ay mapaalis na dahil hindi natin na sila kailangan dito sa bansa natin. Apo. So tuloy-tuloy po na nagbibigay po ng impormasyon ang PAGCOR para po dun sa mga nakikita po namin na meron pa din pong movements po ng foreign nationals, and kami din po ay sumusuporta sa mga operations po ng mga law enforcement agencies. Okay, natin. sa inyo pong intel, after na ban na yung Pogo, ano yung trabaho ng mga ito rito at bakit hindi pa rin sila lumalayas? Siyempre, meron kay Intel niyan. Imposibleng wala. Ito pala si General. Before you became a PAGCOR Vice President, ano pong trabaho niyo sa PNP, sir? Is it I'm PNP with or the military? Armed Forces. Armed Forces, okay. So, And, bagay kayo dyan sa I PAGCOR. used to be with the ESAP, and then I became the commander of the AFP communication. You're perfect for the job. ISAF, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, so malakas kayo sa Intel. So base po sa inyong Intel, ano pong possible trabaho ng mga ito ngayon at saan po sila naglulungga at ano po mga pinanggagawa nila, ba't ayaw pa rin na umalis base po sa inyong karanasan at Intel? Yes, sir. Actually, sir, we've been coordinating with law enforcement agencies and intelligence community, sir. In fact, yesterday they were in my office, and we have plenty of targets now because some of these have gone on guerrilla operations already. Exactly. May mga nasa bahay-bahay na. And then we're finalizing this target packets. We will endorse it to PAOK later on. Marami kasi sila, sir, na hiwa-hiwalay na sila, sir. In fact, yung iba pumunta na daw sa mga islands. Okay. Mga islands, sir. So, So meron we're kayong ganun monitoring it, sir, closely together with the intelligence community and PAOK especially, sir. Wala ko kayo naman monitor na sila po ay nag-open ng iba't ibang mga negosyo sa gaming pa rin. Kaya lang, iniba na nila yung kanilang pangalan, iba na yung kanilang sistema, pero binihisan na nilang bago. In fact, we have this, meron pa ba yung IGL? Kung tawagin? No more, Wala sir. na. No more, sir. Pero style IGL pa rin. Kunyari, sila ay magpo-provide ng serbisyo doon sa kanilang mga kliyente na parang BPO na nangangailangan IT, nangangailangan support Yes, sir. to look for client na gusto magsugal. Yan yung uso ngayon eh. Alam niyo po yung General? Yes, sir. Actually, we have even some emails, complaints from concerned citizens, and we forwarded it to PAOK already, some of this. And we've been continually coordinating or, communicating with these complainants. Kasi nakikita nila, sir, daw physically. Nakikita. Sino po daw. nakakita? Yung mga concerned citizens, sir, may mga complaints kasi ini-email sa amin, sir, yung mga complaints. Okay, yung mga complaints na validate nyo, talagang totoo naman. Yung iba, sir, talagang totoo. Also, nahuli natin. We So, forwarded ilan to... po yung nakakausap nyong complaints, halimbawa na pinorward nyo? Ilan? I don't have the data right now, sir, but Approximately about 20 plus. 20 plus Yes, sir. different sites yon. Different, sir. And Pinorward- even website. And websites. Pinorward nyo po saan? Sa PAOK, for the website, sir, we forward it to NTC NTC. and CICC and ACG. Okay, yun sa 20. Okay, kanino po pinorward itong 20 sites? Sa NTC, sir, ACG and CICC. Okay. Hindi, gusto ko isang agency lang na pwedeng umakto. Hindi nyo pinorward sa PAOK? Hindi, sir. For the illegal website, sir, we forward it to NTC because they're very proactive, sir. Okay, si NTC. Yes, sir. NTC. Where's NTC here? Good morning, Mr. Chair. Yung 420 website na was it 20 locations na pinorward ng ni General Villanueva sa inyo. Okay, ano pong ginawa nyo doon? Good morning, Mr. Chair. With regard po dun sa website, sir, if we have received... So websites and locations, tama? Yes, sir. May establishments? Not only No, website. website, sir. Websites, okay. So actually, sir, for 2025, we have reported 276 illegal sites. This includes Isabong, online casino games, and others. Okay. Some of these are connected with the POGO. 276 websites ito? Yes, sir. And out of 276, 136 were blocked already by NTC. Okay, 136. What happens to the others?
We're still following it up, sir, kasi yung ibang ISP, sir, hindi Mabagal. sumusunod. Yung ISP, sir, hindi bakit sumusunod. mabagal? Sabi mo 276, ilan pa yung na-block? Out of the 276, ang na-block, sir, is 100... ang na-block, sir, 276. Ang na-block, sir, is 136, sir. 136. So, nasaan yung 30? Ba't di pa rin nabablock? Dapat sabay-sabay sila nabablock lahat. Yes, sir. Kasi yung iba, sir, hindi nagko-comply daw yung mga ISPs, yung internet service providers. O ba't hindi nagko-comply? Kayo nasa gobyerno, then lahat ng resource ng gobyerno gamitin natin na para Yes, makapag-comply. Who's not complying? We've been coordinating with the NTC, sir. And Then NTC, nasaan ka NTC? Yes, Raise your hand. O, NTC. Dapat, sabay-sabay, kung na-block yung 136 out of 176, dapat pati yung 30 na-block. Bakit? Parang binibigyan ng special treatment itong 36? Bakit? Nakipag-areglo ba itong 36? Sir, good morning po. With regard to the difference po, sir, I will check po with the office po if kung ano na pong nangyari dun Well, you sa should have 30. come here ready. You know na ito yung pag-uusapan natin. 30 na Yan difference pinakaayaw po. namin lahat dito, yung di namin alam, check namin. Dapat you have those data already. So, meron tayong 36 to be accounted for na Yes, pinorward nila. Yes po, sir. Oh. Ano mo naman yung 20, sabi niyo po, na pinorward niyo rin sa NTC? Kasama rin sa 276. So, thank you, General Villanueva. You're doing a good job. Bagay na bagay po sa inyong trabaho niyo. Dahil galing ka sa ISAF, which is one of the most respected intelligence in the intelligence natin sa government. So, bakit kayo dyan sa NTC mabagal? Sir, Kasi ma'am, tingnan mo 276, 136 na inireport niyo sa inyo. O, yung 136 na pa-shutdown na. So may natitirang ilan? 30. O, ilan? 140 natitira pa. Oh, sorry. Tama. 140 pa pala, sorry. So 140 natitira pa. Ito mga 140, tuloy-tuloy pa rin, hayahay pa rin sila sa kanilang pag-ooperate. Sir, I will check with the 140 po, sir, kung ano na pong status ng mga requests po na ito. Because, we'll check po, sir. Kaya nga, ma'am. Di ba, hindi pa parang nakakapagduda? Buti sana kung 5 o 10 lang ang hindi pa napapasara. Pero kung 140 ang hindi pa napapasara, magtataka tayo. Ang laking diferensya. So please do something. And I want, sa susunod na hearing, siguro I'll give you one, depende kay Mr. Chair, kung, siguro a couple of weeks na they should be shut down. Yes, sir. 2 weeks siguro. We will comply po, sir. Mahaba na in 2 weeks. We will comply po, sir. Baka, di ba, meron nag-happy-happy dyan dahil, di ba, hindi napapasara mga ito. Now, ang nangyayari kasi, kapag halimbawa nagkakaroon ng raid, okay, again, congratulations sa NBI at sa immigration, ano yung proseso nga pala doon sa immigration, tatanungin ko, na para mapadeport po, masiguro mapadeport. Yung pinakalas, nakasama po yung RTIA, kasama po yung team ko. Ilan po yung foreign nationals na nahuli doon? Yung ni-raid natin, saan ba to? Saan lugar to? Sa Parañaque City? I think yan po yung sa reruns company sa Asiana ho, sa Parañaque. Yes. 438 po yung Ilan ang na-deport? nahuli ho doon. Kasi January pa ito 8 eh. yes, So, Your ilan na po Honor. na-deport? Almost half na po ang... Almost half. Ano Almost nangyari half sa na half? po. Bakit nandito pa rin? Ang process po ng pag-deport natin ay the requirements are the passport, NBI clearance, and the ticket, the plane ticket. Hindi nga po. Hindi nga po. January 8 pa to. So yung half ng out of the 400, kasi kine-question ko yung bagal ng sistema eh, di ba? Gusto ko mabilisan. Para Yes, hindi sir. tayo pagdudahan. Kasi pag nagdidili-dali kayo, nagbabagal-bagalan kayo, pagdududahan kayo. Yes, O Your Honor. kalahati pa lang nadideport. January 8 pa, baka nag-aantay na
ng pang-areglo, kaya hindi mo na i-deport. Yung mga na-deport na ho namin, Mr. Senator, is na kapag nakuha na po nasubmit na yung passport, Okay. nakuha na ho namin yung NBI clearance, at saka nakapag-provide na ng plane tickets ho nila. So ang challenge ho namin is yung passport. Yung nung mga nahuli ho kasi, wala yung passport. So we have requested from the embassy for their travel documents. Itong mga nauna hong na-deport na-provide later on yung passport. So we are still either getting the passports or How getting about the this travel shortcut? documents. I'll give you a deadline that they should be deported siguro in 2 weeks. Do something about it. Kung gusto, We maraming will paraan. do our Kung ayaw, best, maraming dahilan. Mr. 2 Chairman. weeks. Kasi kapag hindi mo pa deporto in 2 weeks, then magdududa, magtataasan tayo lahat ng kila dito, baka merong iniintay. Apo. Baka later on, papatakasin to. Baka may mga gustong umarbor, baka mayroong mga gustong kumakausap, kaya dinidelay ang deportation. So dapat, all 400, magkano ka mo? 30? Ilang ka mo? 434. 438, Mr. 438. I want that accounted for by the end of this month, February, na lahat sila deported na, each and every one of them. Can you do that, please? We will comply, Mr. Chair, Thank and we you. will submit an official report on that. To the committee chair. If I may also, Mr. Senator, is regarding the earlier discussion as to the 30,000 plus the PAGCOR POGO employees, to give a accurate figure, 33,863 po yung foreign POGO workers. Ang mga umalis na po as of December 31 is 22,609. So yung mga natitira ho dito na non-compliant, yan po yung subject of our law enforcement operations. Okay. DSWD. Mayroon tayong taga-DSWD. Sir, wala. They asked to be, kasi they're waiting daw for some documents from the DOLE. So, they Kasi, cannot say Mr. anything Chair, daw. isang nakakapikon din dito sa mga raid previously. In fact, may pumunta pa nga sa akin na victim na foreign nationals. And umamin mismo yung worker ng POGO, Pilipino nag-work. Matapos mahuli, yung mga foreign nationals kinukulong o dineport, yung mga Pilipino, binibigyan ng ayuda. Why is that? Kasi nga raw na human traffic daw sila. In fact, inamin mismo sa akin nung isa sa mga sa programa ko, isang foreigner na nahuli ni Labscam sa Pogo to sa loob ng Pogo. Sinabi niya na maraming mga Filipino workers doon na ginagamit para manloko ng kapwa Pilipino, ng mga foreigners. Binabayaran sila, pinapa-acting sila. And then pag nahuli sila, binibigyan pa ng ayuda ng DSWD kasi sasabihin, kawawa naman yan na human traffic. I want those people accounted for. Yung mga Pilipino, nabanggit nga kanina, hindi naman pwede mag-work yung mga Pogo, hindi naman marunong mag-Tagalog, hindi naman mag-English, paano, how they go around, dito sa komunidad natin. So meron talaga mga Pilipino dyan na nagsusupervise. And I want those people arrested when a raid conducted sa mga Pogo establishments. Lahat ng Pilipino doon. Maliban lang siguro kung janitor, of course, utility, cook. Pero usually, yun ang gagawin nila. Pag nahuli, cook po ako, pero wag ka nag-ooperate yun. Janitor po ako, pero wag ka operator yun. Dapat, is that something that the NBI here? When we conducted raids? Kasi nakakasama ng loob naman po mga kapatid, yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga Pogo, especially involving lab scam, na panloko ng mga foreigners, na kapag nagkakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng TSWD, sana yung binigay na ayuda doon, binigyan na sa talagang tunay na dapat bigyan ng ayuda yung mga mahirap ni kababayan. Sayang, wala din Yes, let us compel the DSWD for the next hearing so we can answer the questions regarding yung ayuda na binibigay sa yung mga hindi na biktima Sila din yung gumagawa ng krimen. At it's very concerning. Kasi sila din po, Mr. Chair, nagsusupervise. Yes. Karamihan sa mga Pilipino nag-work sa Pogo, especially involving lab scam, Pilipino po yung mga bisor. Yes. And yet, pagdating sa raid, walang nakukulong na Pilipino. Wala talaga ni isa. Bakit kaya?
Agency who can... Stupido ba tayo o matalino lang yung mga bulsa? Can we ask the NBI to comment on this? Morning, Mr. Chair. Morning, Yes, Your Honor. So, for the Filipinos, during the conduct of the operation, for instance po, dito po sa last operation namin together with the BI, dito sa JX Tower, marami pong Pilipino na nag-apply dito, nagtatrabaho dito. But what we use here was a mission order, hindi po sa search warrant. So, for the examination of the computer, yun po kasi yung ebidensya natin. Dahil po sa nature po ng ebidensya na kinakailangan, So, which sir, requires attorney, so ilang Pilipino, itong sa last rate, ilang Pilipino ang nahuli nyo doon? Nasa 422 po, Your Honor. 422 Filipinos Yes, Your Honor. doon sa Pogo. Yes, Your Honor. Ano ginawa nyo doon sa mga Pilipino? We've accounted all the Filipinos. Pinicturean po namin, dinocument po natin. Yes, sir. Pero what did you do with them? Release po namin sila, Your Honor. For Why? direct filing po. They were caught on the act. Pwede na silang ma-inquest. You did a raid, huli sila sa akto, inquest nyo, bahala na si piskal. Ba't yung pinakawalan? Yes, Your Honor, but dun po kasi sa digital evidence po natin, kailangan po natin ng warrant for examination of computer data, which is the very basis po ng filing po natin against these foreign nationals. No, That's sir. why when we, No, sir. The fact that they were there sa isang establishment na declared as illegal, that's why you were issued warrant by a court, and that certain establishment was doing illegal activities, and these Filipino citizens were there in cahoots with the operators or operators of these illegal establishments. Kasama dapat sila sa mapapailan. Basic po yun, sir. Bakit natin pinakawalan? yes, Your Honor. Kasi kung pinakawalan natin, again, meron na naman magtataas ng mga kilay dito at magdududak, kaya pinakawalan dahil Pilipino to Pilipino, pwede naman mag-usap ng maayos sa magagandang lugar at pwede mag-usap-usap. Yun nga, sir, dapat hindi nyo pinapakawalan. Inibistigahan nyo. Kasi ito mga Pilipino ito yung mga kasabwat. For all we know, ito pa nga yun talaga mga matataas ang ranggo sa mga illegal pogo operations. Ito pa nga siguro yung mga may-ari pa siguro. Baka hindi naman may-ari. Siyempre yung mga hindi pupunta mga Chinese. Ito yung mga nasa management. I'm sure sa 400 na ito, meron dyan kasama sa management. Ba't pinakawalan? Tim. God, Tim. Your Honor, doon po sa last operation po na may mga Filipino. Ang masama, sorry, ma-interrupt pa. Ang masama, baka binigyan pa ng ayuda. May kasama yung DSWD? Hindi po, Your Honor. Okay, so walang ayuda. Hindi po ako aware, Your Honor. Okay, hindi. Kasi sa mga nakaraan, Mr. Chair, sa mga tapos ng raid, and then darating yung DSWD, pinagpipila yung mga Pilipino, kawawa naman mga ito, ayuda pa uwi sa probinsya, parang nakakainit ng ulo. And I don't want to hear that anymore. Na parang ginago na tayo, gagaguhin pa tayo ng 32,000 ayuda from DSWD. Sana anak ng dagat. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuhuling pogo. Okay, sorry. Mali ito. Mali. Huwag kang basta-basta magbigay ng information ng alanganin. Saka pa. Hindi, marami talaga marami mga in the past, Mr. Chair, na nahuli, binibigyan ng pogo, binibigyan ng ayuda. So anyway, NBI, so direct filing doon sa 400 ng mga Pilipinos. Ang tanong ko lang, nung in-interview nyo sila, ano raw po yung mga trabaho nila doon sa Pogo? Ilan po sila? 400 Filipinos? Kanyo? Anong trabaho doon ng 400 Filipinos doon? Just for clarification, Your Honor, doon po sa last operation, we filed cases po doon sa mga managers, supervisors, team leaders ng kada offices. Doon po sa mga ordinary employees who Direct are... filing nga po yon. Ang ibig ko sabihin, sana po... No, Your Honor. Sana po... In-inquest po namin yung mga yun. Kinulong na sila. Yes po, Your Honor. Okay, kasi sabi mo, direct filing. Kasi iba yung direct filing, iba yung pag nahuli nyo sa court in the act, agad-agad,
Kinulong nyo sila and then pina-inquest. So nakatikip ng kulong. Yung mga managers, models, supervisors, Lahat. team leaders po na Sige. na-determine natin. Give me a record na yung mga na dapat lahat nakulong yun. Of course, pero lang mga janitor. Yes, Your Honor, we will submit. Lahat. Yes, Your Honor. So ano yun, nakapagpiansa sila. Wala pa pong resolution, Your Honor, from the prosecutor. So kung wala pang resolution, dapat nakakulong pa rin sila. Yes, Your Honor. You sure? Yes, Your Honor. So I need an accounting for those Filipino workers sa Pogon, sa illegal activities nila na sila we will nakulong submit, pa rin. Your Honor, a copy of the case Sampo we filed. sila nakulong. They are currently detained in the NBI detention facility, Your Honor. NBI detention pending Pending resolution, Your Honor. resolution from the fiscal's office. Yes, Your Honor. Hindi kasi sabi mo kanina direct filing. O, galing sa iyo. Direct filing, Your Honor, for those who were not yung mga hindi po namin in-inquest, yung mga ordinary CSR, customer service representative po ng mga POGO. Ay kasama dapat din yun. Yes, Your Honor. Oh, so yung mga CSR hindi nyo kinulong. They were all accounted, Your Honor, but we will file a case against them for direct filing. Yun nga Your po, sir. Sabi ko, lahat ng Pilipino, kasi alam naman nila na illegal activity ang pinasukan nila, doing illegal activities. Dapat lahat sila, yung mga customer service representative, kasabat din yun, kulong din. Para this will serve as deterrent sa mga kapwa natin Pinoy na huwag kayong pumasok dyan, huwag yung tulungan. Kasi pag walang tulong mula sa mga kapwa natin Pilipino, hindi magpo-prosper itong mga POGO operations. Trust me. Kasi hindi naman marunong mag-English mga ito eh. Limited the English. Puro Chinese lang. Paano sila to go around, get around the system? May mga Pilipinong tumutulong. Kaya nga, kulong mo rin yung mga tumutulong ng mga Pilipino. Yung mga customer service, alam nila na mali yung pinasuhan ng trabaho. Kulong din dapat. Bakit hindi nyo kinulong? Oh, sabi niyo direct filing. So next time, kulong. Sir, Yes, Your Honor. parang talaga nakita nyo nag-janitor, walang alam. Yung cook, ano natin yun, yung mga kasamba, yung maid doon, yung nag-ayos ng mga kama, gano'n. Walang alam yun. Okay? Next time po, sir. And I'm sure there will be a lot of next time kasi marami pa pong mga nag-stay rito na POGO. Tama ba ako, General? Okay, General, napakagaling niyo po. Keep on submitting yung mga intel sa mga agencies natin. Yes, sir. Yan muna ako, Mr. Chair. Isa pa na lang, isa pa. Now, this is my fear. Yung POGO, pawala na. And thank you to our President. Talagang itong pagdeklara niyang stop na yung ban. That was good, perfect. Meron pa mga illegal na isabong. Yung ba yung monitor nyo? Yes, sir. We're still monitoring isabong. In fact, Sa Pampanga, Talamak. since January... Sa Pampanga, Talamak po. Yes, sir. Alam niyo yun? Yes, sir. Sa, ano pa ba ito? Yung lugar na, sino ba itong tumakas, pumunta sa Negros, Talamak. Ay, go ahead po, General. Yes, sir. For the illegal isabong site, we reported already 140 as of 140. January. Who did you report it to? NTC again, sir. For NTC, 140 sites, Isabong. What did you do with that? Na nireport ni General, again, General Villanueva, thank you. Talagang ang galing ni General Villanueva. Taga-ISAP eh. Hindi nga, saludo ako sa mga taga-military natin. Sir, good afternoon again po. With regard po the Isabong websites that are endorsed 130. Oh, 130. that are endorsed po, sir. 140. Oh, ano nangyari? We are proactively making the memorandums directed to the ISPs and telcos, sir, for the blocking of these sites, sir. When did you report it, sir? Yung 140 sa NTC? actually, since January 1, sir. January 1. sir. Okay. Actually, sir, since 2022, sir, we have submitted already 9,702 illegal Sabong. gaming sites consisting of online casino games, isabong. Hindi, isabong mobile- na po muna. Isabong na muna, sir. Yes, sir. So, Isabong. 140. At since 2023, Hindi, ito lang po yung... yes, sir. For recent- isabong, we have submitted already, we have reported
3,806 Kailan po illegal ito? sites. Sa 3,000? isabong sites. 3,000, ilan po? 3,806 Kailan niyo po sinabit itong 3,806? since 2023, sir. 2023, kanina po sinabit? September 27, 2022 to Okay. January 31, 2025, sir. About To January 3,806. January 2021. Okay. Kailan niyo po amounting to 3,806? Yes, sir. Okay. So, NTC, you submitted it to NTC po. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Isabong, NTC, isabong na sinabit sa inyo na illegal website. Tama? Yes, sir. From September 2022 to January 2020, January 31, sir, 2025. 2025. That's about 3,806 illegal Okay. isabong. Ilan na po napadown ninyo, NTC? Sir, we'll have to check at the back end po, sir. Diyan tayo eh. I can promise you, sir, that we are proactively blocking po the website, sir. I know you're proactively blocking, pero you're too slow. Bakit? Diba? Kung hindi sumunod ang ISP, yung Globe, PLDT Smart, so anong penalty? Anong ginagawa ng NTC? So, ayaw i-block? Come on, NTC, you're too slow. Mas mabuti pa siguro yung snail. Mas mabilis pa sa inyo. 3,806 isabong sites, illegal isabong sites reported to you from September 22 to January 2025 by PAGCOR, courtesy of General Raul Villanueva, former ISAF officer. And you didn't do anything, you're not doing anything about it. Ilan po ang na-shut down? Sir, we'll give you po the precise number po, sir, to follow Next time, po. you guys, all resource person, if you come here, you should come here prepared because I'll grill you. Mapapahiya kayo sa akin. Alam niyo naman ito yung pag-uusapan natin, tapos hindi kayo ready, pagpapasapasahan niyo ako. Kami, hindi pwede. Pupunta kayo dapat dito ready unless nagkaanga-angaan lang kayo, pero alam niyo naman talagang tutay na sagot. So, out of this 3,806 na ni-report sa inyo ni General Villanueva, hindi mo alam kung ilan napasara dito. We'll have to check at the back end po, sir, kung ilan po yung na-endorse na po namin sa ISPs for blocking po, sir. Ilan po yung na-endorse niya sa ISP? We'll check po, sir. Apologies So, po, Mr. Chair. Saan niyo po ini-endorse? Sa ISPs po, sir, internet service providers that are operating within the Philippines Then sa po. susunod na hearing, or not even, submit to this committee, to Senator Mark Villar, kung ilan na po yung na-submit ninyo, ISPs, out of the 3,806 illegal isabong sites na sinabmit ni General Villanueva sa inyo, dito ko makikita kung gaano kayo inutil o gaano kayo kasipag. Yes po, sir. We'll comply po, sir. Thank you very much po. And can you do that in 5 working days? Yes. Sagot mo yes. Yes, sir. We'll Thank you. comply po. Thank you very One much week. po. And we'll wait. Last na lang, Mr. Chair. Now, okay na tayo sa Pogo. Medyo, at least pag-usapan natin. Pigo. PAGCOR. Ito yung nag-uumpisa maging problema. Later on, sasabog to sa pagmumuka natin lahat. Dahil ang Pogo is offshore. Ang Pigo is inshore. So, ibig sabihin, ang manunugal ng Pigo ay mga Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa Pigo, online gaming. It has to be regulated. Ang masaklap pa, pati mga kabataan, high school, elementary pa, natututo na maglaro sa Pigo. Online gaming. So easy. Very accessible. Marami na sa mga napabalitaan ko, mga high school, even college, nag-stop yung iba, nangungupit sa kanilang mga magulang, mga empleyado, nag-istapa, nasisibak sa kanilang trabaho dahil dito sa Pigo. Kung tutusin, worst of two evils, we're talking about yung mga tatamaan na biktima, mas worse tong Pigo because ang Pogo, ang biktima ay foreigners. Of course, napakasama niyan, pinakamasama sa lahat ng masama. Pero ang hari ng kasamaan,
ay itong Pigo dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. What are we doing about it, PAGCOR, sir? How do we regulate that? Ang dami na. Lahat ng klaseng sugal ng online, nandito na sa atin. Tayo at ang ground zero ng online gaming. What are we doing about it? Actually, sir, we are taking this online gaming very seriously po. How serious? Okay. So, nagsisimula na, patuloy po yung pagde-develop po natin ng mas maigting po na responsible gaming programs. We can discuss po the initiatives that we have so far. Is it okay? Okay. Pero bago niyan, kita mo din sa Pogo, isa lang, ay sa Isabong, isa lang yon. Alam niyo naman, daming nalulung. Di ba? Alam natin yon. Tumaas yung krimen. Just imagine, Isabong lang yan. Pumasok to ngayon, itong iba-iba pang online gaming, dumarami. By the hundreds na. Just imagine. That's how serious it is. It's becoming serious, really. Marami na. Siguro po, I'm sure meron kang kamag-anak, one way or the other, na lulong sa Pigo. Lulong sa online gaming. Am I right or am I right? Meron ka kakilala? Yes, sir. Lahat tayo. Ako, may mga kakilala ako. Iba sa inyo, kamag-anak. We have to do something. Dapat magkaroon ng strict regulation. And what is that? And what are those regulations? May suggest po. Sir, let me just call po the head po natin. Saan po? In your name, Good madam? morning po. Yes po. I'm Vina Oka. I'm with the Gaming Licensing and Development Department po. With regard lang po to the Responsible Gaming Program, which covers po both yung sa mga land-based natin at saka yung online din po currently, meron naman po tayong mga programa po, like yung banning program. Pwede po silang mag-ban ng sarili po nila, or yung pamilya po nila yung pwede din pong mag-nominate. Ma'am, excuse me. Pinatawa mo ako. At least courtesy of you, napatawa ako. Di masaya ako. Banning yourself, nobody will do that. Pag ikaw ay lulog na, hindi mo ibaban sarili mo, mas lalo mo ilulong sarili mo. So, alisin niyo na po yung banning yourself. Meron naman po talaga, sir, na mga nagbaban din po ng sarili nila, sir, because they are aware din po na medyo lulong na nga po sila or pero na ma'am, po sila beyond their hindi hindi talaga. Ang pinakamaganda yung meron kayong ginagawang regulation na yung kayo mismo sistema, may system tayo put in place na magkakaroon ng ban yung sa mga lulong na, and how would you do that? Then paliwanag nyo sa amin yung programang yon. Tapos isa pa yung programa na dapat yung mga bata talaga maging stricto na hindi na mapapayagang magsugal sa online. Yes po. And how do you do that, ma'am? Yes po. Meron din po tayo, sir, ongoing na collaborations and discussions po sa yung mga payment platform, yung mga, alam na po, yung, yung GCash, yung mga nagke-carry po ng mga online apps. May ongoing po na meetings din po sa kanila, and meron din po silang ginagawa na ring, features on their part. And also po, yung mga online providers po mismo, meron na rin po silang ginagawa po na programa din po nila regarding sa responsible gaming. For example, pwede din po mag-set na ng limit yung player po mismo kung hanggang magkano lang po yung gusto nilang ilaro sa isang araw. Opo, meron din po. Okay yon. So merong limit. Yes, sir. At dapat meron ding limit sa pagbibigay ng lisensya kung kani-kanino. Lahat na ata pwede na magtayo ng online gaming. Name it, meron na yan sa online. Opo, sir. Unfortunately, hindi na po yung under sa akin, but under the Electronic Games and Licensing Department, I believe po, sir, na meron po silang ine-impose din po na may current na moratorium po sa pag-issue ng mga lisensya po nila. Meron na moratorium. Yes, sir. Opo. Tapos dapat merong strict regulations talaga dito na yung mga bata hindi na dapat makapaglaro. Yes, sir. Opo. Tapos siguro bawasan nyo yung yung mga, ilan ba existing na merong na napayagang magkaroon ng online gaming? Sorry po, sir. Meron po dito, sir, in charge po sa Electronic Gaming Licensing Electronic. Department. I'm sorry, sir, po. Hindi po kasi under Ilan? sa akin. Tapos chinecheck nyo ba yon? Ilan na?
At 60 ang licensees sa electronic gaming Wow. license daw po, sir. ang dami na. Kita mo doon sa Isabong nga, ang daming nalulong. Isa lang yon. Ngayon, 60 na. Mas matindi ito. Sasabog sa mga mukha nito sa atin, Mr. Chair, pagdating ng panahon. Apo, sir, but Dahil we are... maraming malululong. Ba't ang dami nyo po na-approvehan? 60. Approve lang kayo na-approve, buwan tusawa sa pag-approve. Meron naman po, sir, sinusunod, sir, na proseso and guidelines po, sir, yung Electronic Gaming Licensing Department po natin, sir, sa pag-issue ng mga lisensya, sir. Baka pwedeng stop muna. Stop na sa 60. I think nakastop naman po, sir. Opo. So, Wala pong ini-issue na bago, sir. wala na talaga. Wala pong Kapag ini-issue meron sa na ngayon issue ng na mga bago, bago. ipupunta ulit ako kay Senator Mark. Sabihin ko, Senator Mark, mag-hearing ulit tayo. So, siguraduhin nyo na 60 lang talaga from now on. Wala na may dadagdag yan. At dito sa 60, mag-imbestiga kayo. Baka dito, kung ano dito sa 60 na hindi sumusunod sa regulasyon, pa-stop nyo, pasara nyo. Yes, sir. So, wala na papasara, wala na paparusahan dito sa 60. May mga penalties po. Opo, meron din po, sir, I understand, na mga providers po dyan or operators na may mga penalties din po, sir, based on non-compliances Ano po po yung nila, mga sir. penalties? Ano po usually yung mga kasalanan nila? Sige, sir. Sir, at this point, sir, I'm sorry, I will have to endorse you, sir, dun sa in charge po talaga sa Opo, electronics. curious lang po ako. Ano usually ang mga kasalanan nitong mga taga-Pigo? Usually, ano mga violations? I will call on, sir, si Mr. Luis Masilang. He is the senior manager po sa Electronic Games and Licensing Department, sir. Sige, ma'am. Apo, thank you po, Thank sir. you po, Madam. Madam Oka. Okay, dun sa 60 na current Pigo operators license sa inyo, sabi nyo, ilan dito ang nagkaroon ng violation at na sanctions. Ano usually ba yung mga violations nakita nyo? Meron po kaming list of table of penalties at saka yun. Hindi, sa violation muna. Ano usually? Curious lang ako. Bakit sila na-plug down na may violation? Ano po usually ang mga violation? Ang isa po dyan yung playing ng banned personalities. Ano po? Banned personalities. Halimbawa po minor, naglaro, nire-report po yan. Then pag napatunayan na talagang banned yung personality, may corresponding penalties po yan. Magkano po yung penalty? Tignan ko lang po yung... Yung sa minor po Okay. Dapat sir, memorize niyo yan. Para man tayo nag-aaral pa nito. Parang naalala ko na sa grade 1 ako, ganun ginagawa ko, titimula ako sa libro pag nagtatanong yung teacher ko. Actually, kung po ito, 100,000 per entry ng isang tao. 100,000 per tao na. Pag pumasok po, na-report siya, halimbawa nakapasok ng 3 beses, then 300,000 yung fine, yung penalty. Kung 10 tao, 1 million. Per head yung 100,000. Yes po. Mhm. Okay. Ba't walang suspension? Yun po yung sinisigurado ko na dapat... So, 100,000 per minor na nakapagsugal. Opo. Sir, next time, memorize mo na dapat mga yan, sir. Sabi, kaya nga ni-refer ka ni ma'am kanina dahil ikaw rin expert yan. And yet, you still have to look at your book. Don't do that next time, sir. Don't ever do that again. Pagtatawanan ka, sir. Yes, sir. Dapat memorize mo mga yan by heart. Yun na po yung about the... Penalty lang, hindi mo pa memorize. Hindi ko pa sigurado. So, 100,000. Nakatali po kasi yung penalty doon sa... Hindi, ang tanong ko lang sa minor, sabi, sige, banned personality, ano pa mga Mr. Luis Masilang Electronic Gaming License Department. Ano pa usually yung violation? Banned personality kasama yung minor? Unauthorized operation po. Alam mo, nag-operate po sila ng walang
nang hindi pa ayos ang lisensya nila. Nang hindi pa isang lisensya. Magkano naman pumulta? Tingnan mo sa libro. Tingnan mo, buksan mo pa. First offense po, warning. Then, First offense warning. second offense, 250,000. Whoa. While waiting for their license to be approved and they operate, and ang gagawin lang, wag mong ulitin. Yes, sir. May consideration po. Baka ini-evaluate pa po. No. Yan tayo eh. I mean, po, yung Sir circumstances. naman. Sir naman. Allowing unqualified players, 25,000 na, sabi mo 100,000. First offense. Oh, hindi mo talaga memorize, buti pa yung mga tao ko. Allowing unqualified players to access and play restrictive gaming platform, first offense, 25,000. Sabi mo 100,000. Eh, bagsak ka na. Kung ako yung professor mo, eh, babagsak na kita. Balik ka sa... Dalawang klase po kasi. That is for yung mga operators. Ang hinahanap ko po yung pang-service providers. Ibig sabihin, itong 25,000, ang multa dito sa player? Hindi, of course, sa operator. Hindi po. Dalawang klase po kasi ang operation ng domestic gaming operation. We're just talking about Pigo, domestic. Alam mo naman yun. Actually, we don't have the term Pigo po. Wala sa... O sige, online operators. Online gaming, electronic local, gaming. Domestic gaming po. Yes. Meron po yung mga maliliit, yung gaming venues. Kaya po, nga, gaming venue, okay, dito local, gaming venue, operator, o nag-access yung, pinayagan nila yung unqualified na magsugal, bata, minor, sabi natin 10 years old, 12 years old, 25,000 lang multa. Ang binanggit ko po kanina yung 100 na yan po ay penalty sa mga operators ng mga gaming venues. Okay, ano itong 25,000? Yan po siguro yung sa service providers. Yan po yung hinahanap ko kanina. Hinahanap mo pa? Hanapin mo pa, baka mahanap mo. Tuloy lang. Sige po. Second offense, 50,000. Ito na, lumundag ka sa third offense. Third offense is 100,000. Ayan, sir, oh. First offense, 25. Second offense, second offense, 50. Lumundag ka sa third. Dapat third offense, suspension na, cancellation. Kau naman. Pinapatagal niyo pa eh. Di ba, Mr. Chair? Third offense, cancel, kulong pa dapat. And yet, 100,000 lang. Paano sa fourth offense? Sige po, i-evaluate namin po yung Evaluate. I-evaluate mo pa kung anong multa sa fourth offense. Sir, kanselado na dapat. Wala nang fourth offense. In fact, wala na dapat third offense eh. Kung akong tatanungin eh. Wala, hindi ko makita yun. Dalawa po kasi yan na... Di ba sir, pag yung sa, alam mo, sa tupada, may first offense, ang ginagawa ng mga pulis natin, kinukulong, may kasama pang kulata. Dito, first offense, 25,000. Malit na bagay lang to sa mga nagpapasugal. Sige po, Tapos pinahagan pa ng second offense, 50,000. Third offense, 100,000. sige po, i-evaluate namin yung... No sir, don't evaluate. Taasan mo itong multa. First offense. Kung ako pantatuloy, 1 million dapat first offense eh. Yes po. And then second offense, cancel. The fact na meron itong third offense, ibig sabihin, tinotolerate nyo na sila ay magkaroon ng, kumbaga, anticipated nyo na magkakaroon ng pagkakamali mga ito. Na uulit pa mga ito. Siguro, sige, tolerate nyo first offense. O, nagkaroon ng problema, technical, whatever. Second offense, do something about it. It's either suspension or cancellation. Can you do that, sir? Sa susunod na hearing, sir, huwag ka na magdala notebook. So gagawin natin, pag pinatawag kayo dito, sir, mag-memorize na kayo, mag-study kayo, sudog kayo ng kilay. Okay? Yes, sir. Kasi itong, saka yung Pigo, it's starting to
be a serious problem. Marami na ako nababalitaan, Mr. Chair, mga kabataan especially. Maski mga ordinary, mga housewife, sa bahay lang, bored sila, electronic gaming. Totoo yan. And again, NTC, kayo dyan sa NTC, isabong dyan sa Pampangan lakas. Sa May Negros, malakas. Do something. Yes, sir. Makakaasa po kayo. Thank you very much po, sir, for your kindness po. Thank you so much po. Thank you. Kasi pag hindi kayo umaaksyon, sabi pa nga sa mga netizen, alam na this. Kung ano yon, alam mo na rin yon. Okay, thank you. Yun lang muna, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you, Sen. Rafi. And in line with his questioning, I'd like to direct the committee to please receive this the accomplishment report of the NTC, and please transmit it immediately to the office of Senator Rafi and give me a copy as well. We have to be very vigilant, and it's tama si Sen. Rafi na ang dami namang cases, hindi natin alam kung hindi naman natitake down itong mga sites. So kailangan talaga natin tutukan itong problema na to. So, thank you. And my line of questioning is regarding yung nangyari pong entrapment operation ng PAOCC kasamang ibang agencies laban sa isang travel and visa consultancy firm kung saan nalaman nila na nagpa-process pala ito ng government documents katulad ng marriage certificate, birth certificate, and even passport for foreign national bearing Filipino name. And I'd like to ask the PAOCC kung paano nangyari po ito na nagkaroon po ng mga official documents ang travel agency. Meron pang PSA issued certified birth certificates. So please, if you can ask for an explanation. Good morning, Mr. Chair. Nangyari po ito noong February 4, 2025. May lumapit po sa aming isang complainant. Kasi po previously nahingan na po siya ng 1.2 million nung travel agency na yon. Na ang sinasabi niya ay that well-connected sila sa NBI, sa Bureau of Immigration at kaya niyang pa-release yung fiancé niya. So nagbigay siya ng 1.2 million. And then the other one, yung isang complainant po, nagbigay naman siya ng 800,000. The same modus, they're asking for 800,000 with the promise na kaya niyang ipa-release din yung asawa niya na nakakulong sa immigration. And yung asawa niya, dayuhan? Mga POGO operators po, sir. Opo. So nung nakatunog po siya at nag-report na po sa amin, nag-set up na po kami ng entrapment. So humingi again siya ng 500,000. So nag-set up po kami, sir, ng entrapment operation. Initially, she asked for 250,000. So in-entrap na po namin siya. Nahuli na po namin. Nung mahuli po namin siya, then we were surprised that in the office, nakakita po kami ng mga government-issued IDs like yung sa DOLE, yung ini-issue po nila, yung alien employment permits, and then they have birth certificates, they have marriage certificates. And these are all original, sir, dahil may mga resibo pa po galing sa PSA. And a lot of government-issued IDs, even passports. Kasi, sir, last year, itong agency na to, itong travel agency na so was already in our radar, na sila po yung mga gumagawa ng mga passports, Philippine passport. They issued a Philippine passport dun sa mga foreign nationals, and then pinapalitan po nila ng mga pangalan. So, yun po yung nangyari ron. So, na-interrogate nyo yung agency. Saan daw nila nakuha yung mga document, yung mga original government Yes, during the debriefing, sir, sinabi naman po nila na may mga contact pa rin po sila sa mga government agencies.
And yun nga ho, sir, yung ni-request namin with other agencies, especially those who issued yung government-issued IDs, na to conduct investigation on their own. Basing, sir, dun sa nangyaring insidente yung pagkakahuli po namin. Kasi sa tingin ko, kailangan habulin nyo rin yung mga big fish kasi meron talagang mga kasabwat na, I don't know, hindi ko alam, but baka may connection sa government. Eh syempre, baka isa lang itong agency na to, baka marami na susuplayan ng mga government documents. We don't know, hindi pa natin alam yung extent ng problema. Eh baka mamaya, malit lang to, pero wholesale na pala, marami pala nakakakuha ng mga official documents. Yes, sir. During the investigation po na ginawa namin, I think we're looking at 21 other banned travel agencies. Kasi sir, according sa Bureau of Immigration, nakaban din itong nahuli na to sa kanilang office. And we're looking at 21 more like this. Na ang tingin namin, sir, these agencies are also responsible, sir, dun sa mga previous na iniimbestigahan natin sa mga POGO hubs na nahuhuli namin. Na every time na makakahuli kami, sir, nakakakita talaga kami ng mga alien employment permits, IDs, BIR, driver's license, and other IDs, sir, na hindi naman dapat nasa possession o nasa pangalan ng mga foreign nationals. Sana makuha nyo na rin yung source. Siguro, I don't want to tell you how to do your job, to do what process you have to do. Pero sa tingin ko, mas syempre yung agency, that's a conduit, yung agency, yung travel agency. Pero kung gusto nyo talagang stop itong ganitong practice, kailangan hanapin nyo yung source ng mga government documents at kung paano sila nakakakuha ng official documents at paano sila nakakapag-process ng mga POGO or ng mga illegal people who are here illegally. Yeah, yes sir. Tama po kayo doon, sir. Actually, sir, yung we organized this technical working group already, sir, with all the agencies involved, sir. Papatawag na po sila. I think that is scheduled next week. And then we will be discussing on kung bakit nagkakaroon yung mga, especially those banned travel agencies, sir. Bakit sila nagkakaroon still now ng access doon sa mga government agencies na yun, sir. So, that will be part of the TWG, sir, na tinayo po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi sa tingin ko, itong nakukuha yung mga documents, syempre, itong mga travel agencies, it's also a symptom of a larger issue, which is yung government agencies na kasabwat ng mga criminal groups and kasabwat sila, nagbibigay sila ng mga official documents at pinoprocess din nila yung mga dokumentong ito. So, I think there's a larger issue at stake also. Beyond the travel agency, siyempre, sila yung distributors, kumbaga, kung mga distributors. Pero sino ba yung wholesaler? Saan sila nakakakuha? At sino yung contact nila sa gobyerno? At I think that's a larger issue that if we want to solve this issue on yung mga illegal migrants, yung mga pupasok dito, I think we have to get to the source, which is somewhere, I don't know kung paano sila nakakakuha ng ganitong klaseng dokumento, but if you find the source, malamang at least mas baka ma-stop pa itong practice pag nakuha nyo na yung source ng mga illegal na dokumento. So I hope siguro sa next hearing sana karoon tayo ng update or more on not just the travel agencies but also kung who is the source at paano sila nakakakuha ng ganitong klaseng dokumento. Then anyone can fake. Kung nakakakuha sila ng official, anyone can fake meron pang birth certificate. So, magkakaproblema talaga tayo kung meron talaga mga fake birth certificates. Ang dami talaga makakapasok sa atin illegally. I mean, at yung mga masasamang elemento makakapasok dito illegally. So, I hope we can have in the near future sana may mga mga good news tayo, may mga nahuhuli na supplier ng mga illegal documents. We will give you an update on the next hearing or siguro, sir, magpapadalan lang po kami ng report if ever we have developments. Yes, and regarding, I just want, may question lang ako sa siguro the PNP, itong
regarding the seizure of physical assets. Siguro for the law enforcement agencies, I understand umabot na ng 6.2 billion pesos ang value ng assets na galing sa mga raid ng illegal pogos. Tama po ba? 6.2 billion pesos ang more than. Okay. And the reason I'm asking is because recently ako yung may pinasa po tayong batas, yung AFASA law, wherein actually the law enforcement agency can use these assets for to help the victims of the crimes. Ito yung AFASA bill. And under the AFASA bill, it's physical assets, buildings, yung mga pera, mga sasakyan, maaaring gamitin sa mga expenses ng law enforcement, at para sa victim protection. So, nasa batas na yan, pwedeng gamitin. So, I just want to know kung nagagamit na po ba itong mga assets para sa victim protection at para sa enforcement operations ninyo. Whoever's the law enforcement, baka pwede yung... For the PNP side, sir, hindi pa po kami nakaka-take advantage dun sa... Opo. I just want to remind the law enforcement agency, nasa batas na po ito eh. So, yes, sir. On the part of PAOK, sir, meron po kami ngayong ongoing na almost mga 10 sites na under forfeiture or ano. Ngayon po, nasa preservation order pa lang po sila. But 2 of them already have asset preservation order. Namely, yung pong Sunyuan, meron na pong provisional asset preservation order. At saka po yung SA Rivendell na meron pong asset preservation order ng po RTC branch. Now, there are about 10 sites. Doon pa lang po sa Banban, Sunyuan, almost, 10 hectares, 36 buildings, almost 7 billion po yun. Opo. So, marami pa po malalaking mga sites na under preservation order, including po yung sa Cebu, na isang malaking resort. Opo. Okay, good. Sana po sa next hearing, ma-update nyo rin kami kung sayang kasi nung ginawa namin yung batas, para lang sa law enforcement agencies, para magamit yun na rin kasi sayang marami din silang assets na nakatenga lang na pwede namang gamitin para sa operations at para matulungan yung mga biktima. Yes, sir. Actually, sir, ito pong Nasdaq, sir, building, the one in Pasay, sir, dito rin. That's a 6-story building. Ginagamit na po ng Bureau of Immigration para sa kulungan. Actually, it can house around 1,000 detention prisoners. And ginagamit na rin po ng DSWD yun, sir, for yung first floor and second floor is being utilized by DSWD for the Walang Gutom Kitchen. Okay. And kami po, sir, nag-o-office din po doon. And also the National Bureau of Investigation, sir. So, ginagamit na po namin, sir, yung ginawa yung batas, sir. Yes, I hope. And yung the one in Banban, sir, that's about 36 buildings, sir. Ito, sir, yung kay Alice Go, which is talagang, I think, sir, next week, meron pong schedule of parang inspection to be led by the Executive Secretary Lucas Bersamin and AFP Chief Browner and SND Teodoro, sir. They will be going there, sir, kasi ang balak doon, sir, gagawing campo and training center. Good. At yun ang purpose ng batas eh. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. At it's congratulations, and at least I can see that you're starting to use it. I just encourage you, just a reminder na may batas na yan at kaya nga namin ginawa yan para at least matulungan kayo sa inyong mga operations at pati yung mga biktima, matulungan din sila magamit itong mga assets that are very significant. Ang laki ng assets nila. Sayang kung hindi natin gagamitin. And I encourage you to continue using it for the benefit of the victims and at least nasa batas na, hindi na kayo mahihirapan. Yes, sir. Yung isa na lang, sir, na aside from the assets, yung mga sasakyan, sir, nakita namin, sir, nasasayang, sir. And these are luxury vehicles, sir, na nandun po, sir. Yeah, and this can be used. Again, it's in the law, so it can be used.
I mean, for whatever purposes. About 134 vehicles, Yes, sir. yes. So please, with your legal, you can study the laws, what is allowable under the law, and if you can maximize that to help the victims and to further enhance your operations. Yes, yes. Yes, and I'd like to, again, just siguro I'm almost done with my questioning, but I'd just like to encourage our law enforcement agencies. You know, the PAGCOR, they're not an enforcement agency. So they're doing their job by reporting it. Kanina, binanggit nila na ang dami na nilang nire-report. We have to improve our action taken, especially sa NTC, these illegal, yung mga isabong. We have to really, put more effort into enforcing. Baliwala lang, ang dami na nilang nire-report, but it seems na konti lang ang nati-take down. And obviously, hindi naman mahirap hanapin eh. I mean, I'm sure these are accessible. Makikita nyo naman kaagad kung meron talagang gambling function. And the fact that wala pang natitake, konti lang ang natitake down, and we don't have any numbers yet, but we'll be expecting the numbers this week. Siguro dapat medyo tutukan ng, hindi naman siguro, dapat tutukan ng NTC yung mga request ng PAGCOR. So can we get that commitment from the NTC regarding the takedown? And Yes, sir. We will submit the report po immediately. and siguro, sir, baka pwede nyo rin i-follow up itong mga nire-report nyo so we can also help you in making sure that the illegal is these illegal sites and these illegal operators are being these illegal sites are being taken down, and, Yes, and sir. the laws are being, and your regulations are being enforced. May I add Yes, something, please, sir? In fairness to NTC, sir, actually NTC is very responsive, sir. Out of the 9,000 plus, 9,702 illegal sites, they were able to block already 7,553. That's 77.85% blocking percentage, which is up higher than last December, which is only 67%. So we would like to thank the NTC for doing their job. That's a good number. In fairness, NTC. Sana sinabi niyo yan kanina. I'm sorry, sir, but personally po kasi I'm not involved po with the process po of the processing na po ng blocking ng Yes. websites. That's why Oo nga, but, I didn't have the numbers yes, po. but siguro, anyway, alam nyo naman yung topic, di ba? So, siguro kung yung topic is gaming, and if you have any functions related to that, kunin nyo na yung mga statistics para at least, Yes I po, mean, sir. even in fairness to your performance, kung sinabi nyo naman 7,000 out of 9,000 na takedown, that's fair. That's a fair effort. Maganda na, okay naman yung effort doon. Of course, 2,000 is still 2,000. Marami pa yan. But on my part, it's very, para sa akin, importante ma-enforce natin yung mga laws regarding itong mga illegal. Malaking problema itong illegal. And sometimes we talk about PAGCOR, but the legal, but mas malaking problema yung illegal. I think we should understand that. Of course, legally, we have issues with yung gaming. Everyone has their opinion. Pero malaking problema ang illegal sa atin. And we have to work together to reduce this and, for the improvement of our society. So, anyway, we'll be receiving your report soon, an update. And we encourage you to please work harder. Let's put even more effort in stopping the increasing illegal. At least if it's legal, somehow may pakinabang din ng gobyerno. If it's illegal, ang nakikinabang lang mga masasamang elemento. So, yes ma'am, from the DICT, please. Thank you, Your Honor. Thank you for the floor. Moving forward, Your Honor, just a recommendation. Also, as in the exercise of the supervision power of the Department of Information and Communications Technology over the NTC and our other attached agencies, Your Honor, I'd like to manifest that for purposes of policy making, we will formally also write the NTC for request of these numbers, Your Honor, so that we can also oversee these numbers and support the work of NTC in relation to helping PAGCOR. Secondly, Your Honor, we will also be communicating with PAGCOR with regards to the issues raised earlier by
Senator Tulfo, maybe there is a need to revisit the existing laws and the matrix of penalties, Your Honor. And we will submit it to your committee in case you want to do it in aid of legislation, Your Honor, this data. And I also would like to manifest, Your Honor, that we will be officially coordinating with DOLE on the innocent but displaced workers with regards to this POGO direction, Your Honor, because the IT-BPM industry, as you mentioned in your opening speech, would need a lot of workers, and these are decent work, Your Honor, to support your committee efforts, Your Honor. Thank you. Yes, thank you very, very much. And at this point, I'd like to thank all the resource persons for coming here today and joining us in this hearing. Hearing no further comments, let me express again my heartfelt appreciation for your time on this hearing on the on our hearing for the directive of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos to ban the offshore gaming operations. And as we move forward, kailangan po natin masigurado na ang kapakanan ng ating mga kababayan na maapektuhan ng pagpapasara ng mga POGO ay sentral sa ating mga susunod na discussions. Kailangan natin siguraduhin na magkakaroon tayo ng smooth at strategic na plano sa pagsasara ng mga POGO at kasabay ng investigasyon sa mga allegation na atin napag-uusapan ngayong araw. So with the approval of my colleagues and in consideration of the time allotted for this hearing, I would like to suspend this hearing. If you have any additional comments on any of the sections or provisions of the legislative proposals, please email it to this committee. Again, thank you very much and have a good day.